Kulex Soliman ang malupit sa katotohanan. Live tayo mga kabunyog, mga kababayan sa ating Facebook wall at napapanood din tayo sa ating page Bunyog Pagkakaisa public page at sa ating YouTube channel Bunyog Pagkakaisa YouTube channel. Ngayon, alam na ng buong mundo, no? Alam na ng buong Pilipinas, nagdeklara na si Sara Duterte na siya ay tatakbong presidente sa 2028. Talagang maaga pa lang, no? Nagdeklara na. Ngayon, kasabay po niyan ay ito dapat ma-highlight din itong balita na ito. Ito po nga pagpapile po ng ika-4 na impeachment complaint laban kay Sara Duterte sa House of Representatives, no? Na inendorso po ng mortal na kaaway ng mga DDS itong sila Congressman Benny Abante ng Maynila at Congressman Paulo Ortega. I think taga La Union yan, ano? Ngayon, ano po ang implikasyon nitong 4th impeachment complaint? Kasi una ang sinasabi, ito daw impeachment complaint, hindi kagaya nung naunang impeachment complaint nung nakaraang taon po, na ang daming nakuhang pirma, no? Mahigit yata ng 200 mahigit yung nakuhang pirma nun. Ang sinasabi, humihina na daw yung suporta ng mga mambabatas sa Kongreso para i-endorso or maitawid itong impeachment sa Senado. Kasi nga po, ang require po na boto diyan ng mga congressman ay 1/3. 1/3 ng mga bilang ng mga congressman. So, kung ang congressman yan ay 317 or 316, mga 106, ganyan. Mga 106 na congressman ang kailangan at least na pumirma sa articles of impeachment para maisampa po sa Senado. Ang sinasabi, itong mga impeachment complaint na ito ay ano na daw, kumbaga, hindi na ganun kasigla, malabnaw na yung mga congressman. Ngayon, anong implication nitong ika-4 na impeachment? Ang nag-file po nito ay mga kilalang, masasabi nating mga congressman na talagang alyado po ng administrasyon. At yan po ay nagkakaroon ng signal na ibig sabihin kung sila Benny Abante na yan, si Paulo Ortega, masabi natin ito yung grupo ng Quadcom, no? Sila Benny Abante. Quadcom, mga Quadcom ito. Ito yung mga maka-administrasyon po na mga congressman. At tingin natin, hindi yan i-endorso nila Benny Abante na hindi nila nakausap po yung liderato ng House of Representatives. So alalahanin po natin, mga congressman ang magdedesisyon ng articles of impeachment. Yung articles of impeachment na yan, bago maisampa sa Senado, kailangan po minimum at least 1/3 ng mga bilang ng mga congressman. So mathematically, mga 106, ganyan. 106 congressman. At dahil po dito sa 4th impeachment complaint nila Benny Abante, in-endorse po ni Benny Abante, natitiyak po natin na talagang ito ay iraratyada na po sa House of Representatives, no? Kaya matindi po matindi kasi yung unang complaint may Makabayan Black, in-endorse ng 3 congressman ng Makabayan, yung ACT teacher, si Congressman Tino, yung sa Kabataan si Renico Cabrera, si Congressman Sara Ilago. Tapos yung impeachment complaint naman nila ng civil society, kasama sila Trillanes, no? May nag-endorse din po niya na congressman. At yung impeachment complaint po ng Akbayan, nung Akbayan. Yan po, syempre, 3 Akbayan po na na congressman, ano? Plus yung mamamayang liberal, sila Laila de Lima. So, ilan na yan, ano? So, makita po natin, pero marami nagsasabi, itong mga impeachment complaint laban kay Sara Duterte, mukhang nung una, mukhang matamlay. Pero dito po sa pag-file ng impeachment complaint na inendorso nila Benny Abante, hindi na po masasabing matamlay ito. Ibig sabihin, kumukumpas na po rito yung pinakaliderato ng House of Representatives at
pagka yan po may basbas po ng liderato, hindi natin alam kung talagang may basbas ito ng Malacanang. Siyempre, sasabihin ng Malacanang, hindi sila namamakialam sa proseso ng Kongreso. Pero sa realidad po, talagang may say naman dyan ng Pangulo o ang administrasyon, at least, ano? Kung hindi man direkta yung Pangulo, yung mga tao niya. So, sa realidad, talagang may kinalaman ang sino mang administrasyon sa galawan sa House of Representatives. At dahil mga administration congressman na, yung nag-endorse po ng impeachment complaint, ang articles of impeachment, kumbagay ano na lang yan, formality na lang. Pero 100% makakakuha po ng 1/3 ng boto or mahigit pa at maitatransmit sa Senado. At doon nga ay magkakaroon na ng full-blown impeachment trial. Matindi, no? So, syempre, sa una, dadaan yan sa House Committee on Justice. Ide-determine na yung mga complaint na yan, yung sufficiency in form. Which is madali lang yan, formal lang yan, no? Yung sufficiency in form. Lahat naman yan, makakapasa talaga. Yung pangalawa pong aspeto, yung sufficiency in substance. So, kung yung po yung maaprubahan, mapag-agrihan ng mga nasa Justice Committee na talagang sufficient in substance siya, ay dadali na po sa plenaryo. No, ibig sabihin sa kabuuan po ng bilang ng mga congressman doon sa House plenary at pagbobotohan na po yung impeachment complaint hanggang sa magiging official siya na articles of impeachment isasampasa sa Senado. So, ang kailangang boto is 1/3, mga 105, 106 na boto, sila Benny Abante po yan. Alam niyo po, siyempre, yung COMELEC talagang maraming dapat ipaliwanag yan, pero tingin po natin, hindi naman din tingin ko papayag ang administrasyon na dadayain, di ba? Parang mahirap din yun na makakagalaw ang COMELEC nang hindi ma-check ng administrasyon, ano? Oh. Buti sana kung si Sara Duterte ay kandidato ng administrasyon. Pero iba na po ang kulay ng politika ngayon Kaaway ni Sara Duterte ang Marcos. Ha? At yan nga po, hindi natin alam bakit napakaaga ng pagdideklara ni Sara. Malamang talagang maaga silang naghahanda. Ha? Ganun yung mga mga prinsipyo. The earlier, the better. Pero pwede rin sasabihin ni Sara, pinupolitika siya, no? Lagi naman niyang sinasabi ang pinupolitika siya. Hindi naman tayo talaga nagtataka actually na si Sara Duterte ay nagdeklara. Alam naman natin na talagang lalaban si Sara. Alam po natin yon. Ha? Dahil alam natin, si Sara na lang po ang pag-asa ng kanilang pamilya. Ha? Ang dami po nilang mga kaso. Si Polong, kinasuhan ng drugs, smuggling. Si Sara, may mga plunder complaint po yan. Di ba plunder? Sila Bongo, si Bato, sa ICC naman sila. Si Rodrigo Duterte nakakulong. Si Harry Roque ay nagtatago sa batas natin. Di ba? Pugante, may kaso po ng human trafficking. Di ba? Si Kibuloy, nakakulong din, human trafficking, sex, yung kaso sa yung ginawa po sa mga bata, no? So, si Kibuloy, si Roque, sila Aguirre, Bato, Bongo, iba-iba. Meron sa Ombudsman, meron sa ICC, meron sa Sandigan Bayan, at yung kay Sara, impeachment. So, nalalagas na po yung mga sabi nating Duterte Syndicate, nalalagas na sila. At ang paraan lang po na talagang makakataka sila sa pananagutan nila ay kung mananalo si Sara Duterte at mababawi nila yung kapangyarihan sa Malacanang. So talagang na sila, do or die ito sa kanila Ha? Buhay at kamatayan, sabi buhay at kamatayan, hindi lang ng literal na buhay, kundi yung kanilang mga political career. At yung mismong kalayaan nila na makukulong sila. Yan ang mga nakataya sa Duterte. So, kaya hindi naman nakakagulat na sinabi ni Sara na siya'y lalaban. At yan naman talaga yan Lalaban yan sa Panguluhan.
Ang tanong na lang po dyan, sino ang makakalaban ni Sara? Pero definitely po, ang sigurado natin, bago natin pag-usapan yung halalan sa 2028, impeachment muna. Di ba? Impeachment po. At tingin natin, itong impeachment trial na ito, kasi alam natin sigurado, papasa yan sa House eh. Yung 1/3 na boto, papasa po yan. O Daisy P. Kabanding, 10 stars, salamat. At binabati ko, sana nanonood ang ating kabunyog mula sa Canada, sa Saskatoon. Si kabunyog, Ma'am Maricel Basco at ang kanyang kapatid na si Jerry Basco. Maraming salamat Ma'am Maricel Basco sa sa support mo sa bunyog, yung ating rally sa February 25 sa EDSA, no. So maraming salamat Ma'am Maricel Basco ng Saskatoon, Canada. At sa iyong kapatid si Jerry. Nag-promise ako na talagang babatiin ko kayo agad no. Salamat. Daisy P. Kabanding, salamat sa 110 stars. Thank you ha. Ngayon, May Salaya, salamat din po sa inyong support Kabunyog May Salaya, no. Tropang trapo na, wala pang kwenta, basta didishit. Kaya nga, ang tingin natin kasi dito sa deklarasyon ni Sara, siyempre, pinapakita nilang malakas pa sila sa tao. Pero hindi, alam natin may propaganda pattern itong mga Duterte. Pinalalakas nilang malakas pa sila, yung survey biglang pumasok, nakakaduda po yun, yung survey, di ba? So, pero makikita nyo po, legally speaking, nalalagas sila si Roque, si Kibuloy, di ba? Si Bato, si Bongo, sila Pulong, may mga pinail na kaso, tapos yung mga kaalyado nila, si Joel Villanueva, di ba? Si Joel Villanueva, si Chis Escudero, sila Jinggoy, maano na rin po makukulong na So may matitira pa ba sa kanila? O ang matitira na lang dyan, si Marcoleta, si Robin, si Amy. Di ba? Tapos si Alan, si Pia, kung sakali, babalimbing naman yan. So, ano na po, nalalagas yung mga Duterte. Kaya, itong impeachment complaint po nila Benny Abante, ito po, pag binasa natin ito, politically speaking, hindi po ito gagawin nila Benny Abante na i-endorse yung fourth impeachment na yan nang hindi binasbasan ng liderato ng Kongreso. At yung liderato ng Kongreso, yung mga speaker dyan, deputy speaker, yan po'y kumukuha din naman ng kumpas sa administrasyon. O ibig sabihin, meron yan tacit approval or silent approval ng administrasyon na ilarga na po yung impeachment ni Sara sa Kongreso, di ba? Talagang wala na rin alam din ng Marcos administration. Alam nila Bongbong Marcos, nila Lisa Marcos. Kumbaga, wag na tayong naglolokohan. Talagang labasan na to ng baraha. Kapag nanalo si Sara, ang unang gagantihan ay si PBBM, sila Lisa Marcos. Yun ang una talagang gagantihan ni Sara. Bengador ito In fact, sa gigil nga ni Sara, di ba, sinabi niya, ini-imagine niya na gusto niyang patayin si Marcos, yung to cut his head, di ba? Gumanon si Sara, talagang gigil na gigil. At gustong pumatay. At sinabi nga ni Sara ay kumausap po siya ng killer, ng assassin, na papatay po sa presidente, sa first lady, at kay Speaker Martin Romualdez. Kinontrata niya na, di ba? Ganun. Public naman yan public pronouncement yan ni Sara Duterte, public video niya yan. No? Na talagang meron siyang death threat sa Pangulo, sa First Lady, at kay Speaker Martin Romualdez. So, alam ng Marcos administration na si Sara talaga ay pag nakabalik sa Malacanang, yung mga Duterte, si Sara, ano na po yan? Talagang ganti na yan, madugo po yan. Yan na po yan. Hindi na yan tinatago. Kaya nga, itong fourth impeachment complaint, tingin po natin, meron na itong kumpas mula sa Malacanang o sa administrasyon. At tingin natin, kasado na po yung mahigit 105 or 106 na congressman na pipirma po dyan sa impeachment complaint. At syempre, ang hangad naman natin dyan, kung ano man yung kanilang politika,
tayo ang paghahangad naman natin ay katotohanan. Ano ba yung katotohanan? Di ba? Hindi naman tayo mainly concerned sa away ng politike. Yung katotohanan, yung katarungan, yung interes ng bayan, ginawa ba ni Sara yan? Ebidensya. O di pag may impeachment trial, sinasabi talaga natin, lahat ng ebidensya, ililitaw na yan. Yung bank account na hinuhulugan ng drug lord, bilyon-bilyon na laman ng bank account ni Sara. Sinong naguhulog dyan? Yung drug lord. Lahat yan ipatatawag po. Pati yung confidential fund, sila Mary Grace Piatos, lahat yan may mga ebidensya. At pag nakita ng tao yan, kahit yung mga supporter ng mga Duterte, yung mga DDS na walang malay, marami man po dyan mga DDS na naloloko, makikita nila, talaga palang may connect ito sa drug lord, tong si Sara Duterte. At may ebidensya. Talaga palang nagnakaw ito. At may ebidensya. Di ba? Mga lang naman Alam nyo, natatakot sa katotohanan yung mga sinungaling. Kaya tayo, sinasabi natin, ano ikatatakot natin kung ano ang totoo? Di ba? Den Hertes nanonood. Naku, bank account, sabi ni Queen Kim. Kaya nga. So, yun yung kahalagahan ng impeachment trial. Kaya kung nagdeklara man si Sara Duterte na tatakbo siya, walang bearing. Walang bearing yan sa politika dahil alam naman nating tatakbo yan. She will still get the same base of supporters. Hindi naman madadagdagan yung political base ni Sara dahil nagdeklara siya. DDS pa rin yan. And usually, malakas siya sa Mindanao, di ba? Pero yung lakas niya na yan sa Mindanao, unti-unti mababawasan din yan Kapag na-expose si Sara Duterte sa impeachment trial at hindi niya pwedeng sabihin, pinagbibintangan lang ako dito. Pinupolitika ako. Hindi na pwedeng sabihin pinupolitika at pinagbibintangan dahil yan ay isa ng impeachment trial. Precisely, hindi na yan bintangan, hindi na yan politika, kundi paglilitis yan, dyan maglalabasan ng ebidensya, sagutin mo yan, Sara, kung anong sagot mo dyan sa mga bank account mo na hinuhulugan ng drug lord. Hindi na po yun madedenay undeniable. Hindi naman pwedeng sabing inimbento ang bank account. O yung mga confidential fund niya na nawawala. Yung mga butcher na mga fake butcher diyan sa DepEd. Marami po na mga akusasyon at reklamo kay Sara Duterte. Doon nga po yan sa articles of impeachment. Kahit pa sabihin na makakalusot si Sara sa bilangan ng boto kasi ang kailangan po para ma-convict siya sa impeachment, ma-convict, ibig sabihin masabing guilty. 16 po na senador, 16. Pero, so ang kailangan lang ni Sara na kumampi sa kanya na senador ay at least siyam. Tingin ko meron siya yan Meron siyang siyam na senador na pwedeng kumampi sa kanya. Pero, ang tinitiyak natin, hindi naman pwedeng matakasan yung opinyon ng taong bayan. Yung tao mismo, may opinion yan. Makikita nila yung impeachment trial, yung mga ebidensya. Again, ebidensya. Kahit yung mga DDS, mapapanganga. Ebidensya yan Haharapin ni Sara yan. Yung Ramil Madriaga, haharapin niya yan face to face. Yung sinasabing bagman, di ba? Impeach sa Raulo, sindikato, sabi ni Gina P. Rabis, di ba, ng Japan, Oo, ang tingin natin talaga, itong impeachment complaint na inendorso nila Congressman Benny Abante, ito talaga yung magseselyo ng articles of impeachment papunta sa Senado. 100% na po yan na yan ay papasa. Sapagkat yan po ay administrasyon congressman. Kasi siyempre, yung Makabayan Black nag-file din ng impeachment, yung Akbayan, hindi pa yan masasabi, sila Laila de Lima. Hindi pa natin masasabing mga administration, congressman. Kasi mga opposition talaga. Di ba? Mga kabunyog, mga kababayan. Pero itong kay Benny Abante ay ibang klase, ibang usapan to. Ito yung mga quadcom congressman to, Ito yung mga anti-Duterte talaga na maka-administrasyon talaga, na talagang identified po sa administrasyon at sa mismong liderato ng Congress. Kaya tingin ko, itong impeachment complaint na yan, alam yan nila Speaker Boji D, alam yan, yung mga liderato po dyan sa congressman ng Kongreso. So, kung 105 o 106 congressman, meron na sila niyan.
Ha? At dyan talaga kakalog si Sara. Hindi niya yun mapipigil eh. Ha? Kahit bumalik pa yung si Congressman Meow Meow o ilan lang ba sila dyan, di ba? Tignan yung mga DDS, sila yung natatakot sa impeachment trial. Ang tanong, bakit? Bakit takot na takot kayo sa paglilitis? Ha? Kung talagang naniniwala kayo, walang kasalanan si Sara, ito ang tamang panahon para ipakita niyang wala siyang kasalanan. Ebidensya, laban sa ebidensya. Yan ang pinakamaganda eh. Magharapan eh, di ba? O, di ba Aldrin Renzo, Paul Escabarte, Ragas, pero yung sintomas na nasa Mag-Duterte. Tungkol sa adik. Sure ka, mukha mo din adik ha. Sabi nung Paul, ano? Wala nang magagawa yung mga pa-adik-adik nyo na yan. Wala eh. Pagdating ng oras, tumitingin ang tao sa katotohanan. Hindi na po pwede yung mga pagalit-galit ni Sara. Hindi yan po pwede sa impeachment trial eh. Emelia Martea, sa Davao lang siya manalo. Daisy Chumasera, nanonood. Salamat, no? Anong masasabi nyo? Kenneth, isa pa itong tanga na. Kahit anong sabihin na malakas si Sara, patutunayan na lang yan sa eleksyon. Malakas sa survey, patutunayan yan sa eleksyon sa 2028. Pero bago pag-usapan ng 2028, impeachment trial muna tayo. She can run, but she can't hide. Di ba sabi ni Meredith King, di ba? Kaide Rukawa, ba't nagpapanik ang mga trolls sa tatakbo si Sara sa 2028? Sinong nagpapanik? Wala naman nagpapanik. Wala naman nagpapanik kay Sara Duterte. Nakakatawa nga eh. Ginawa pang comedy ni Robin, di ba? Paano nangyari yun? Isipin mo, girl power daw, Girl power. Ang katandem daw ni Sara si Amy. Nakakatawa naman yun. Bakit? Bakit hindi na lang si Robin? Dahil alam niyang bobo siya, di ba? Alam ng mga tao, bobo si Robin eh. Na-expose si Robin, Ngayon, si Amy ang inaano niya. Bakit hindi si Marcoleta? Alam naman ng tao, si Marcoleta, Judas, na laging galit. Di ba? Walang mga reputasyon. Si Amy, traidor. Oportunista si Amy, kahit sariling kapatid di ba? Sinong bobotong loyalista kay Amy? Wala. Kahit po sa common sense ng mga Pilipino, yung common natin, values. May ganun ba na talo ka na agad? Ayaw ng mga Pilipino yung sarili mong kapatid, hinuhudas mo. Di ba? So, walang mapagpipilian si Sara. Kung si Bongo naman, makukulong na sa ICC, tsaka hindi naman kasundo ni Sara Duterte talaga si Bongo. Si Bato naman, nagtatago, Di ba? Sinong pipiliin ni Sara? Wala eh. Wala siyang... si Amy Marcos na lang. Kasi nga, sabi ni Amy Marcos, siya'y sunod-sunuran talaga, no? Tandem niya daw si Sara talaga forever. Ang tindi talaga ni Amy. Wala eh. Wala siyang viable vice president si Sara Duterte. Di ba? Sino ang pipiliin niya? Si Bongo, si Bato, papunta na sila ng ICC. Si Joel, si Jinggoy, si Cheese, makukulong naman. May mga kaso sa flood control. Si Alan naman, hindi naman click sa tao, di ba? Sirang-sira si Alan sa 10K eh. Kahit yung mga ibang DDS, ayaw kay Alan. Sino bang pwedeng vice president ni Sara? Si Amy na lang talaga. Tapos si Robin nga, bobo. Di ba? Lulu Berber Agunoy, nanonood. Salamat po Ma'am Lulu Berber Agunoy. August Gordobe, Lorena Salcedo Culiano, pag sure baka ikaw ang walang alam. Marami din tayong alam kasi nagbablog ako, di ba? Di ba Lorena Culiano, no? Kompleto ng kasama mga Duterte, sobrang na kasi takot nila. Kaya tayo, sinasabi, na daw tayo na tawag dito? Natatakot daw, nagpapanik dyan sa deklarasyon ni Sara. Alam naman natin natatakbo si Sara eh. Wala namang bago dyan eh. May bago ba dyan? Ang tawag dito, ang nakakapagtaka kung sasabihin ni Sara na hindi siya tatakbo. Doon tayo magugulat. Ano nangyari? Ba't hindi tatakbo si Sara? Pero sasabihin ni Sara, tatakbo siya. Alam natin yun. Dahil yun naman lang talaga ang tangi nilang pag-asa. Kahit po yung mga paano na yan, sila Diskaya, yang sila Saldico, makakatakas na lang yan sa kanilang obligasyon, sa kanilang pananagutan. Kapag si Sara Duterte ay naging presidente. Kahit yung China,
talagang si Sara Duterte ang mamanukin ng China. Yan na lang ang pag-asa nila dyan di ba? Hindi tayo nagtataka na sinabi ni Sara tatakbo siya. Walang tataka doon. Sabi ni Said, balimbingan, ikaw ang bobo. No, malalaman natin kung sino talaga ang bobo, di ba? Dahil tayo naman, pag nagsasalita, may bas yan di ba? Paano bobo, di ba? O, pamuto sa daan, Joey Santillan, Domi Biman Langit nanonood. So, hindi kasi madadaan, alam nyo, ang iba na po ang dynamics talaga ng election sa 2028. Makikita po ng tao yan Makikita ng tao. Sawa na din yung tao sa mga pabrusko, minsan paawa. Kaya nga yung mga, nung nakaraan, yung mga artista, kagaya halimbawa ni Willie Rebillame, Philip Salvador, kahit pa paano, hindi na po nanalo Kumbaga, nagasgas na sa tao yung mga gimmick Kaya hindi nanalo sila Willie, sila Philip Salvador. Alam din ni Robin Padilla yan Kaya sabi ni Robin sa 2028, hindi susunod na eleksyon ay hindi na siya tatakbo kasi siguro alam niyang hindi na siya mananalo kasi nadala na nga po ang mga tao, di ba? Huwag niyo po pansinin na mga pumapasok na trolls sa live nyo. Mga epals, she can't win, never, sabi ni Let Serka. O nga naman. Alam nyo, tsaka ako naniniwala po ako, ito opinion ko lang Opinion ka lang to mga kababayan, mga kabunyog. Naniniwala po ako na ang mga kakampings, yung mga dilawan, yung mga tinatawag na pinklawan, kasama po yung mga loyalista, yung mga Marcos loyalist, yung pong mga progresibo, at yung mga independent-minded na mga Pilipino na mga namimili talaga ng mga kung sino yung gusto nila, na hindi naman talaga naka-align sa politika. Naniniwala po ako na yung kakampings, dilawan, loyalista, mga progresibo at mga independent ay handa pong magkaisa yan. Handang magkaisa para talunin si Sara Duterte. Para hindi makaupo si Sara Duterte. At napakalakas po ng puwersa niyan. Mathematically speaking, o halimbawa yung kakampings, sabi nga, given naman yan. 16 million yung boto ni Leni Robredo. Sabi mo lang yun na yung pink tsaka yellow. Roughly, yan na. May 16 million ka na napuhunan. Roughly po yun, 16 million yung pinklawan votes. Sabihin mo lang sa 32 million ni Bongbong tsaka ni Sara, tig 15 milyones na lang, yung 15 million granting, ibigay mo na sa mga Marcos loyalists. Yung 15 million 16 million, ibigay mo na sa DDS. So ilan na? 15 plus 16, di 31 na. 15 million 16 million lang yung DDS. Sabihin mo na yung another na 5 million ay independent. O another 10 million ay pwedeng paghatian pa ng Marcos tsaka Duterte. Ibigay mo yung tigkalahati. So lumalabas 21 million, tas yung isa ay yung isa ay 31 million, 36 million, yung isa naman ay mga 20 million, di ba? Makikita nyo, yung bulto ng kakampings dilawan plus Marcos loyalist, 30 million yun. Plus independent, Tapos yung solid vote naman ng DDS, 15 million to 16. Di ba? Ganun lang kasimple yung math niyan. Kaya hindi pwedeng sabihin, sinasabi kasi ng mga DDS, nanalo daw si Marcos, hindi naman ito tatanggapin ng mga loyalista. Nanalo daw si Marcos dahil daw sa mga Duterte. Siyempre, magagalit yung mga loyalista. Anong manalo? Talaga namang may voting block ang loyalista. Kaya nga dun sa 32 million na yan, maghati na lang. 16 million sa Duterte, 16 million sa loyalista. Pero ngayon ba? Sa totoo lang ito, madali namang computein. Meron bang Marcos loyalist na boboto kay Sara? Wala. Walang Marcos loyalist na boboto kay Sara. Diba? Pag bumoto yan kay Sara, hindi na yan Marcos loyalist. Isipin nyo yung sinabi ni Sara. Halimbawa, tayo naman, hindi naman tayo loyalista. Again, yung bunyog. Nung nakaraang 2022 election, pink naman tayo, kakamping sa bunyog Pero pinapaliwanag ko lang po. Bakit wala pong Marcos loyalist na boboto kay Sara? Simple lang Ano yung sinabi ni Sara? Huhukayin yung bangkay ni Ferdinand Marcos Sr., si Apo,
si Apo Lakay, at itatapon sa Manila Bay. Isipin nyo yun. Isipin nyo na papayag ba mga loyalista dyan sa sinasabi ni Sara na yun? O, tapos yung sinasabing bangag si Marcos na tinitira talaga si Bongbong. O, na sinasang-ayunan naman ng isang hudas na Marcos na si Amy, di ba? Kaya galit na galit yung mga loyalista dyan. So, dun pa lang po sa loyalist vote, 15 million na yan eh. O, paano pa i-claim yan ni Sara? O, ng mga DDS na kanila yan? O, di ba? Hayaan mo na yung mga DDS. Meron talagang solid block yan eh. O, another block po. Pinklawan votes. Walang kakampings at dilawan. Naboboto kay Sara. Eh, tinatakwil nga siya ng pingkat ng ano, dahil yung ginawa kay Laila de Lima, di ba? Yung lahat ng ginawa, yung extrajudicial killings, di ba? Yun yung mga issue ng mga pinklawan, ng mga dilawan. Hindi talaga niyan iboboto si Sara Duterte. So, sinong hindi boboto kay Sara? Di pinklawan, kakampings, dilawan, plus loyalista. Yung mga progresibo, eh definitely lalong hindi boboto. Progresibo, eh, mas abante ang kamulatan. O, di yan na yung mga natdem, sokdem, bunyog, o. Madami din po yan. Mga progressives. Hindi yan boboto kay Sara. Galit na galit nga po yan sa ginawang pagpatay ni Duterte, eh, di ba? Oh. So, sino boboto sa kay Sara? Wala, DDS lang. Eh, ilan na lang yan. At kahit yung Mindanao, marami po dyan, hindi rin boboto kay Sara kasi maaring ang mangyayari, gusto nila si Rodrigo Duterte pero ayaw nila dun sa anak. Pwede pong ganun yun eh, na mas ang killing ng ibang mga DDS dyan, sa tingin natin, si Rodrigo gusto nila. Pero iba naman yung anak, ayaw nila kay Sara, di ba? Mag-aano na lang kami, kung si Lenny na lang kami. O kung sino man si Lenny o si Torre man yan, o kung sino, basta hindi lang si Sara, kasi alam ng mga tao, walang ya si Sara, di ba? O, di ba gano'n lang mo naman po yan eh, sa bilangan. O, di ba? Kaya hindi pwedeng sasabihin na malakas. Saan ka kukuha ng boto? O, kayo mga DDS, ang boboto lang kay Sara, DDS lang, pero walang Marcos loyalist, walang pinklawan na boboto kay Sara, walang progresibong boboto kay Sara. O, kahit itaga nyo sa ulo ni Bato, tsaka sa baba ni Amy. O, di ba, Ma'am Maricel Basco? Sana nanonood ka, Ma'am Maricel. Sabi ko nga, Ma'am Maricel Basco, isa shout out talaga kita. O, di ba, Rosalia Medos Thomas. Meron ba? Sige nga, mga DDS. Sagutin nyo nga, di ba? Kabunyog Pinky Tam. Oy, si kasamang Pinky Tam. Ito, isa din to sa, di ba, Pinky Tam? Isa rin kayo sa nag-file ng impeachment kasama ng civil society. Kayo nila Father Robert Reyes, di ba? Pinky Tam. O, di ba, alam ni Pinky Tam yan. Walang pinklawan na boboto kay Sara. O kung may Marcos loyalist dito, may boboto ba kay Sara? Baka sunugin pa yung mga poster ni Sara. Ha? Ay, sa totoo lang yan ha. Kaya hindi naman tayo natatakot, di tayo nagtataka na nagdeklara na tatakbo. Hindi yan bago, hindi naman tayo nasusurprise diyan. Ang masusurprise tayo kung hindi tumakbo, di ba? 'Yun ang nakakagulat. Pero imposible, alam natin tatakbo. Di ba? Pablo Reyes nanonood. Kailangan pa din kumbinsihin mga DDS. Ewan ko kung nag-iisip mga makasara, sabi ni Pinky Tam. Yung iba dyan, Pinky Tam, makukumbinse. Kasi yung mga DDS naman sa social media, yung marami nga dyan troll. Marami ring DDS na nadadamay lang, naloloko lang ng mga propaganda nila. Pero yun nga eh, pagdating na impeachment trial, mababawasan pa yan kasi makikita ng mga tao. Walang ya pala tong Sara na to, kami naloko, nabudol-budol kami. Ako naniniwala sa ganun eh, na mayroon namang mga gusto kay Duterte, kay Sara, kasi naloloko pa. Pero pag nakita nila ang katotohanan, ang ebidensya, pinag-uusapan dito, ebidensya, na hindi makakaila, naghaharapan na yung drug lord, sila Madriaga, harapin ni Sara yan. Papanagutan niya yan. Yun po, di ba? Makikita ng taong katotohanan. Lalong mababawasan ang DDS. Di ba, Ma'am Ina de la Cruz? Si Kuya Dudes Alba nanonood, ha? Nasa Cebu ka ba, Kuya Dudes Alba? Sana nandito ka, no? February 25, may rally tayo, ha? Ang ating meeting point, ang meeting place natin ay sa Gate 1 ng Camp Crame, sa EDSA, no? Yung southbound.
12:30 po ng hapon. Makatanghalian lang kayo. 12:30 ng hapon, bago mag-alauna, nandun na tayo sa gate 1 ng Camp Crame. Merong maikling programa ang Bunyog. After nung programa ng Bunyog, sa February 25, magmamarcha tayo mula Crame papuntang EDSA Shrine. Yun ang napakaganda. May marcha pa, di ba? So, excited na tayo dyan. So, supportahan ninyo. Mag-donate kayo sa Bunyog. Sumama kayo kung kaya ninyo. Lahat ng paraan gawin natin. Talaga mahalin natin ang bayan, di ba? Oh. Sila Odessa Garcia, sama ba kayo? Bayani Toledo, baka sa dagdag bawas naman yariin, sir. I don't think so. Siyempre, ang administrasyon Marcos, ano yan, babantayan ng COMELEC, di ba? Hindi naman na po pwedeng gawin ni Garcia yan, di ba? Oh. Yun ang ano ko diyan. Korek ka diyan, Kulex. Good day, sabi ni Rosalia Medes Thomas, no? Bito Bibi, gandang gabi po ka, Kulex. Oh. Ronaldo Regonya, tama ka dyan, sir. Daisy Chumasera, dami AI trolls. O yan na natin yung mga trolls. Hindi naman makakaboto yung mga trolls eh. Mga asar lang yan. Pero di naman tayo naasar sa trolls eh, di ba? O, Aldrin Renzo, ang mga tanga, sinasamba ang mga politiko, tatangan nyo. O, totoo yan. Kapag bakit mga politiko, tayo naman, tayo ang ninanakawan, tapos iboboto nyo, di ba? Wag na. Mahalin natin yung ating bayan, yung kapwa natin Pilipino, di ba? O sabi ni Lorena Salcedo Culiano, basta kami, Sara forever kami. Okay. Sara forever ba kayo? Wala karapatan nyo naman yan, Lorena Culiano. Hindi ko na kayo kinokontra dyan kung Sara pa rin kayo, no? Kaya lang, maunti na kayo sa Culiano, maunti na kayo. Ikaw, pag nalaman mo ba na si Sara Duterte ay may bank account galing sa drug lord at napatunayan. Halimbawa, talaga napatunayan, ano kayang reaksyon nyo? Oh, galing sa drug lord, napatunayan, may bank account, may ebidensya. Magsasara pa rin ba kayo? O, di ba? Pag magsasara pa rin kayo, talagang gusto nyo ng kasamaan. Medyo hindi na lang politika yan. Suriin mo na ang iyong konsensya pagka ganyan. Di ba, mga kabunyog, mga kababayan? Ano na yan. Sabi ko nga, ito'y labanan ng good and evil, ng mabutit masama. More than sa labanan sa politika sa 2028. Hindi na lang ito political rivalry. Hindi na lang ito political struggle. Ito'y moral war. Yung labanan po ng mabuti at masama. Saan kayo papanig? Sa mabuti o sa masama? O, di ba? Ganun lang yun eh. Pipili ka lang naman eh. Sa sinungaling o sa katotohanan. Di ba? Kasinungalingan o katotohanan. Saan kayo papanig? Di ba? Nakita nyo naman ang mga Duterte kung anong mga ginawa eh. Ano bang ginawa ni Duterte? Buhat sa tatay hanggat kay Sara. Si Sara nagbabanta ng pagpatay ng tao. Di ba? Si Duterte, maraming pinatay na tao. Minumura yung Diyos. Bastos. Ano pa bang gusto nyo? Si Sara, nananakit, di ba? Nanununtok ng sheriff. Si Polo nga, nanununtok ng bugaw na may hawak ng kutsilyo. Di ba public video yan? Lahat ng mga kasamaan, di ba? Nakikita nyo naman yan eh. Ngayon, pipili kayo, masama o mabuti. Ganun lang yun. Wala na rito yung papangalanan nyo pa. Di ba? Sara versus Lenny. Oh. Si Lenny ba, may ginawang korupsyon? Kung wala, wala. Hindi kayo pwedeng mag-imbento ng kwento. O, kaya makikita nyo, nasan ba yung mga alipores ng mga Duterte? O, mga Duterte, kampo ng Duterte, tignan nyo. Si Roque, nagtatago sa batas, human trafficking. Pogo. Tapos land grabber sa Bataan. Inaangal ng mga magsasaka. Nagnanakaw ng lupa ng magsasaka si Roque. May mga kaso pa sa Bataan yan. Pogo, human trafficking. Si Kibuloy, sinabi ng mga kabataan na dati niyang alagad, nang rape ng bata, mang-rape po pinagtatanggol pa nila Robin. O, si Kibuloy, si Bantag, nagtatago. Pagpatay kay Kaper si Lapid, di ba? O, Roque, Kibuloy, si Bantag. O, sino pa? O, si Marcoleta, Judas. Judas, di ba? O, si Robin Padilla, kung di man tukurap, bobo. Tsaka aso-aso ng mga Duterte, walang sariling utak si Robin. O, si Alan Cayetano manluloko, tapos ambassador daw ni Jesus Christ. Taga protector ni Duterte sa AGK, di ba? Si Alan,
O may corruption din si Alan. Isipin nyo, o sino yung mga abogado dyan ng mga sila Topacio? Sino ba yan? Sila Panelo. Tignan nyo yung mga kliyente nila Topacio, nila Panelo. Kung di makurakot, mamamatay tao, di ba? Oh, nakikita nyo na nga yung panig ng mga Duterte kung gaano kasasama yan Hindi naman tayo nanguhusga Nakikita nyo na yung panig ng mga Duterte, mga masasamang tao. Hindi na nga yan politika Kitang-kita na nga kasamaan, laban sa kabutihan. Yan ang laban yan Si Sara, ano ba si Sara? Gusto pumatay ng tao niyan Yung presidente nga gusto niyang patayin O di ba sinabi naman niya na gaganunin niya. Si Polong nananaksak pag nalalasing mananaksak di ba? Sino pa bang mga ng mga Duterte? Sila Michael Yang, sindikato ng Pogo. Sila Lim, sindikato ng droga, Pogo, mga Chinese. Isipin nyo. Lahat yan identified. Kila Bongo, sila Garma, may mga kaso pa ng mga pagpatay, payola, lahat ng kasamaan. Tapos Sara Duterte kayo. Hindi na ngayong demonyo, wala na ngang maskara diretsuhan na Kaya ito'y laban po ng mabutit masama. Kaya tayo sa bunyog. Maliwanag ang hatian dito. Mabuti masama, saan kayo papanig? Tayo sa bunyog, dito tayo sa mabuti. Hindi man ito mga perpekto. At least dito kahit paano matino ito. Lenny Robredo man yan, si Risa Ontiveros man yan, kung sino man yan, at least alam natin ito'y mas matino naman tong diyama kay Sara, di ba? Kaya nga, nasabi na nga doon sa post ni Attorney Enzo, kahit sino, wag lang si Sara kahit naman ako, sinasabi ko, ito'y salot di ba? Nakikita nyo naman ang mga ebidensya. Di ba? Yan si Duterte, nakakulong ngayon. Si Bato, kayabang-yabang, bakit nagtatago si Bato? Si Kibuloy, rapist. Sabi ng mga alagad ni Kibuloy, ng rape ng bata, bakit pinagtatanggol nila Robin? Doon pa lang sa punto ni Kibuloy. Manluluko, son of God, ano yan? I don't know. Hindi na natin alam kung ano pang kamulatan ang sasabihin natin, di ba? Pero ito, yan ang katotohanan. Labanan po ito ng mabutit masama. Saan tayo papanig, di ba? Ganun lang po yan. Kaya di tayo nagtataka dyan sa declaration ni Sara na yan, Kay Mary Grace Piatos, drug lord, sabi ni Emilia Martea. Melis Flores, wala na talaga sa tamang pag-iisip ang boboto dyan, totoo yan. Tayo naman, minumula talaga natin ng tao, di ba? Mamila Bianino, at salamat sa mga nag-send ng stars. Pwede kayo mag-send ng stars, malaking tulong yan sa bunyog. Johnny Pizarro, kabunyog natin dyan sa Butuan, sa Agusan del Norte. Good evening, Sir Kulek. Salamat, kabunyog Johnny Pizarro. Kamusta kayo dyan sa Butuan? Nila Kuya Edward, Edward Rosales. Ating National Treasurer, Carolina Cunana, nanonood. At maraming salamat sa mga nagpadala sa bunyog para dun sa February 25 natin na pagkilos. Talagang ibabanner natin doon. Impeach Sara. Malaking banner natin doon. Gusto natin patampukin talaga yan Durugin talaga natin ang mga Duterte, mga kabunyog. Alang-alang sa pagmamahal sa bayan. Dinedeklara po natin yan sa bunyog. Talagang sinasabi natin, ngayon pa lang po, maglinyahan tayo. Hindi talaga natin papayagan si Sara na manalo. Salot talaga mga Duterte, diba? Salot sa lipunan. God save, sabi ni Carolina Cunanan, di ba? Mamila Bianino. Mary Ann GL nanonood, salamat po. Yung mga pasensya ni mga hindi ko na babasa mga comment, Edmond Manyoso, kabunyog, wala namang bobo sa kanila, sadyang ganid sila sa kapangyarihan. Di ba sabi ni Edmond Manyoso? Mila Bianino, zero vote Sara Duterte. Year 2028, big no. Lito Sembrano, Duterte, the roots of all evil. Kaya nga mahalaga yung ating vlog tsaka yung mga social media. Kayo, mag-post kayo lagi, araw-araw, banatan natin ang banatan. Kasi hindi na lang ito politika This is moral war. Yung moralidad ng Pilipino nasasangkalan na rito, Nakakalungkot na normal na ba ang pagpatay? Normal na ba ang pagsisinungaling? Normal na ba ang pagnanakaw? Normal na ba ang bastusan? Lahat ba ng kasamaan ay normal na? Kaya sinasabi natin, hindi yan normal hindi yan tama
balik natin po ang katinuan sa Pilipinas. Talagang dapat mawala ang mga Duterte sa politika. Waiting sa February 25, impeach Sara. Opo, malaking banner, magpapagawa tayo. Tigil ang paggamit ng shabu, sabi ni Dada. Totoo yan. Pati yung mga protector ng shabu, ipakulong na. Dada. Kaya nakakulong na yung tatay mo eh. Yung tatay nyo nakakulong na, di ba? Mike Al, yes po, tulungan tayo. Yes, Mike Al, totoo yan, tulungan tayo ha. Para sa bayan ito, para sa bayan. Ha? Kaya sa February 25, ano yun? Volunteer, sama kayo. Again, i-announce ko po, February 25, EDSA People Power Anniversary Rally. 40th anniversary ng EDSA. Buhay ang EDSA. Magkita-kita po tayo ng 12:30 ng hapon. Makapananghalian nyo, 12:30 ng hapon sa Gate 1 ng Camp Crame. Gate 1 ng Camp Crame sa EDSA, southbound. Tapos meron tayong maikling programa doon. Pagdating ng mga 1:30, marcha na po tayo papuntang EDSA Shrine. Sasama tayo sa mas malaking hanay. Doon sa mga progresibo. So, pupunta pa tayo ng EDSA Shrine ng 1:30. Pero may maikling programa sa Gate 1 po ng Camp Crame. I-announce natin doon, impeach Sara. Di ba? Bertil Yestre, nanonood. Odessa Garcia, dapat palitan natin si Comelec Garcia. Tita Shin, Duterte, bulok, bibo, tanga, ang boboto kay Lustay. Oo, totoo yan, Tita Shin, ano? Said, nakabasa ko na pala yung comment ni Said. Lito Sembrano, tapusin na natin ang mga Duterte sa 2028. Ngayon pa lang, di ba? As impeachment pa lang, talagang dapat tapusin na. Si Kuya Dudes Alba nanonood. Ma'am Ina de la Cruz, nandiyan ka pa ba? Domi B. Manlangit nanonood. Okay, so yun na lang, no? Michael Christian Gime Masaho. Big no kay Sara. Si Sara ang magpapabagsak ng Pilipinas. Baka matulad tayo sa Sri Lanka dati, sabi ni Michael Christian Gime Masaho. So hanggang dito na lang ang ating vlog. Kulek Soliman, ang malupit sa katotohanan. Maraming salamat po sa mga nag-donate sa Bunyog. Sila Share Cabanse, na maraming salamat. Share Cabanse, sila Maricel Basco, yung kanyang kapatid, si Jeffrey Basco. So, thank you. Si Sir Jun Desa ng Laguna, maraming salamat. Di ko na matandaan lahat, ano? So, mag-donate po tayo para sa February 25. Patak-patak tayo. Det Garcia, salamat ng Tarlac, no? Marcos pa rin makatao, ano? Dapat lang makulong na yan, mga walang labasang ginagago lang ang taong bayan, Sara Lustay, di ba? So, hanggang dito na lang ating vlog, no? Ma'am Det Garcia, lagi kayong late, Ma'am Det Garcia, no? Kulek Soliman, ang malupit sa katotohanan sa Bunyog Pagkakaisa. Mga kabunyog, mga kababayan, share po natin ito. Tuloy ang laban. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.